Alam nyo pa mga ka-little way, ah, sa James chapter 4 verse 17. Ayon sa Santiago 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Nagkakasala tayo kung sinusulo lang natin yung kaalaman natin o dahil nahihiya tayo, lalo na yung salita ng Diyos, nakasulat na yan, nandyan na yan, nasa Biblia yan. Kaya sana magkaroon kayo ng lakas ng loob, hilingin nyo sa Panginoon, magkaroon kayo ng kaalaman at tapang at lakas ng loob talaga para sa Kanya. Ako, dahil kahit pa paano may maliit akong kaalaman tungkol sa Santo Rosario, binabahagi ko ito kasi gusto ko pati kayo, gusto ko makapunta sa langit. Gusto ko matuwa ang Diyos sa akin. Pinagsisikapan, matuwa siya sa kabila ng pagbabayad ko ng mga kasalanan ko. Dumating ang panahon matuwa siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ko ng Santo Rosario. Pagpapahayag, pagpapakilala, pamimigay ko sa mga tao, at kasama na yung brown scapular, kasi yung brown scapular talagang ilang beses po ako na-save yun ng aking buhay. Marami po, sa susunod na lang po ikikwento ko. Ibang topic yun, kung ano pong mga karanasan ko doon. Talagang mahalaga ang intercession, ang pagtawag mo sa mahal na Beren. Hindi kanya pababayaan. Ano ba ang purpose ko nito? Bakit ako lumabas ng ganito? Masyado po kasing controversial yung divorce bill natin. Sana may paraan pa, At ang nakikita kong paraan magdasal po tayo. Pagdasal natin na may babago pa, kahit kunting porsyento na lang, walang imposible. Yung pagdarasal kasi ng Santo Rosario ay mabisa. Pag hiniling natin sa mahal na Beren, mabisa to. Mabisa. Huwag kayong mag-alala, hindi magtatampo ang Panginoon. Kung kay Maria tayo lalapit. Alam niyo bang ang Santo Rosario kwento ito ng buhay nilang mag-ina. Yung pagkabuhay, yung passion, at yung pagkaluwalhatian. Pag inaalala natin yon, lagi natin iniisip, tuwan-tuwa sila. Diba? Kahit tayo, natutuwa tayo, diba? Kung may mga anniversary tayo, birthday, wedding, anniversary, or ano bang okasyon, Happy Valentine's, tapos pag ginigreet na tayo ng mga tao, na hindi naman natin ini-expect, na mag-greet sa atin, kahit paano, talagang natutuwa tayo. Ilalo pa kaya ang Panginoon natin, kung lagi natin inaalala yung mga pinagdaanan nila dito sa mundo, matutuwa sila. At yun po ang nais ko, matuwa ang Diyos na sa pamamagitan ng Santo Rosario, sa pagpapahayag ko nito sa aking karanasan at sa brown scapular, sa mga karanasan ko. Sa susunod, babahagi ko kung ano yon. Pero ngayon, ito lang muna. Ito ang pinaka sa mabisa kasing paraan na magkaroon pa ng pagbabago yung divorce bill na yan, kahit na final reading na sila, na desisyonan na. Alam ko medyo may pag-asa ba. Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi tayo na lang yung bansa na wala na legal, hindi illegal ang divorce bill. Na talagang sa loob-loob ko pinagmamalaki ko to, kahit sa mahal na Beren, ang tanging piling lahi mo, ang nagpapahalaga na lang ng tipan ng mag-asawa ng iyong anak. Ngayon, paano pa ako makakasabi ng ganun kung
nananalo na naman yung ulupong, nananalo na naman si Satanas. Pagdasal natin tong yung mga kongresista natin, lalo na yung mga bumuto, nawa bago man lang sila yumao, kasi alam naman natin pupunta tayo ron lahat, magsisi sila ng kasalanan nila. Masyadong agresibo tong si Taning, ang lupong na hindi tayo makaakyat sa langit. Pero pag sabisan ng ating panalangin, talagang sa pagdarasal ng Santo Rosario, walang imposible kasi may pangako ang Panginoon dyan. Ang mahal na ina, lagi siyang nag-i-intercede. May kwento dyan, lagi siyang nag-i-intercede. Kaya please, kung may alam po kayo, ibahagi niyo po. Dabi nga, di ba, kasalanan kung hindi ka nagsasalita. Lalo na gusto ko talagang matuwa ang Panginoon sa akin. Na sabi niya kay Saint Dominic, ako'y nagagalak, natutuwa sa pagpapahayag mo ng Santo Rosario ko. Ganun po, ganun. At gusto ko matuwa ang Panginoon. At si Blessed Alan de la Roche, nang kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Host, pag ganun niya siguro, kinausap siya na bakit daw siya pinapako muli. Dahil ang pagpapako pala, yung may alam ka na hindi mo binabahagi. Kasi ang Santo Rosario, sabi ng Panginoon, ito ang pinakamabisang pamamaraan para magbalik loob ang tao, para makamtan niya yung paunti-unting pagbabago, na hindi sila mapunta sa kadusahan ng buhay. Ito. Kasi hindi papayag. Darating na ikaw nagpapahayag ka ng Santo Rosario, may gantimpala ka. At ang mga nasabihan mo na makasalanan at nabago sa pamamagitan ng tulong mo sa panalangin, mababago yun. Panalangin natin sa ating mga kongresista. Sana ang ating presidente, ang Senate, medyo kunti na lang to, pero may pag-asa. Kahit kunti, may pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Baka kasi pagtuluyan tong maisabatas, talagang baka hindi na mapigilan ng mahal na Berhen ang puot ng kanyang anak at tuluyan ng pakawalan yung salot, yung lindol, diba? O magkaroon tayo ng World War III. Maniwala kayo, darating yun. Baka mapabilis kung ganon ang mangyayari. Magtulungan tayo. Hindi po ang purpose ko rito para sumikat. Ayokong sumikat. Inutil, nagpapasikat, hindi po. Gusto ko nga, huwag kayong maging ganito muna sa kalagayan ko bago kayo magbago, Dahil sadyang napakahirap po ng kalagayan ko. Sa awa ng Diyos, napapasaya yung kalooban ko sa kabila ng aking kalagayan. At nandiyan pa rin yung asawa ko. Sa kabila ng aking kalagayan, hindi niya ako iniwan. Dahil sa grasya ng Diyos, inilagay nga namin sa sentro na aming buhay ang ating Panginoon, lalo na mahal na ina, na laging mamagitan sa anumang mga. At saka ramdam ko, mga kapatid, maluwag, hindi naman sobra-sobra, pero lahat ng mga pangangailangan ko na nagkakaroon ako. Opo, kahit basta magtiwala lang tayo, talagang hindi ka pababayaan. Dahil sabi nga ng mahal na Berhen, if you want to be my child, kung gusto mo ako maging ina, be ready for suffering.
Kaya magtiis lang, magtiwala lang. Pero hindi rin gusto ng mahal na ina na magsasuffer tayo. Kaya kung may alam ka, baguhin mo na, magsisi ka na ng kasalanan mo. Mangumpisal ka na, pagsisihan at baguhin ang mga mali mong gawain. Ang hirap po ng kalagayan ko, pero sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, nakakaraos, maniwala kayo. Ito lang ngayon, controversial kasi ito. Alam ko hindi ako magaling magsalita, lalo na first timer lang. First time ko magpapakita ng ganito sa mukha sa social media, no? Nahihiya ako. Tsaka wala akong kuligo rito. Script, kung ano lang yung pumasok sa isip ko. Kasi nga po, problema ko talaga, hindi ako makasulat. Ganun po. Buti nga hindi na, naiangat ko na to. Ito, hirap. Hirap yung. Buti nga, naiangat ko. Kasi dati talaga mata lang. Kikwento ko yun sa susunod. Kaya lang ngayon talaga sobrang init ng panahon para sa mga bata, sa future ng ating kaluluwa. Magtiis tayo, magtulungan tayo, ibahagi yung kaalaman mo. At ito para magkaroon ka ng kadagdagang kaalaman sa Santo Rosario. Panoorin mo to, Ditching, ayan. Mag-subscribe kayo dyan. Hindi ko po kilala yan. Pero malaki po ang tulong niya, yung lecture niya. Malaki po ang tulong. Oo. Lahat kasi, nandyan may mga buhay ng santo. Nandyan yung pinigwento niya yung mga sacraments. Nandyan. Lalo ng Santo Rosario. Malaki ang tulong. Malaki. At pag magkakaroon ka ng kaalaman at hiniling mo kung mahal mo ang Diyos, talagang walang hiya-hiya. Walang hiya-hiya, bahala na para sa kanila. Hanggang dito na lang po. Mga ka-little, bagong pangalan ko lang, Little Win na naman. Kasi medyo may rason pa rin ako, pero saka na. Bakit ganon? Binago ko lang yung pangalan ko. Salamat at sana po ang awa at grasya ng Diyos ay sumaya sa inyo palagi sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria. Amen.